Binasbasan ng Diyos si Jacob sa Bethel. 35 Kabanata. Ngayon, sinabi ng Diyos kay Jacob, "Maghanda ka, pumunta ka sa Bethel at doon manirahan. Gumawa ka roon ng altar para sa akin, ang Diyos na nagpakita sa iyo nang tumakas ka sa kapatid mong si Esau." Kaya sinabi ni Jacob sa sambahayan niya at sa lahat ng kasama niya, "Itapon ninyo ang mga Diyos-Diyosan ninyo. Maging malinis kayo at magbihis ng damit, bilang simbolo ng bago at malinis na buhay. Pagkatapos pupunta tayo sa Bethel, at gagawa ako roon ng altar para sumamba sa Diyos na tumulong sa akin noong nasa kahirapan ako, at aking kasama kahit saan ako pumaroon." Kaya ibinigay nila kay Jacob ang mga Diyos-Diyosa nila, pati na ang mga hikaw nila na ginagamit bilang anting-anting. Ibinaon ni Jacob ang lahat ng ito sa ilalim ng punong kahoy na terebinto, malapit sa Shechem. Nang umalis na sina Jacob, pinagharian ng takot mula sa Diyos ang mga tao sa palibot ng mga bayan. Kaya hindi sila lumusob at hindi nila hinabol sila Jacob. Nakarating sila Jacob at ang mga kasama niya sa Luz, na tinatawag ding Bethel, doon sa Kanaan. Gumawa siya roon ng altar. Tinawag niya ang lugar na iyon na El Bethel, dahil nagpakita sa kanya roon ang Diyos nang tumakas siya sa kanyang kapatid na si Esau. Namatay si Deborah na tagapag-alaga ni Rebecca, kaya inilibing siya sa ilalim ng punong kahoy na terebinto na nasa paanan ng Bethel. Tinawag iyon na punong kahoy na Alon Baku. Nang umuwi si Jacob mula sa Padan Aram, muling nagpakita ang Diyos sa kanya at binasbasan siya. Sinabi ng Diyos sa kanya, "Jacob ang pangalan mo, pero mula ngayon, hindi ka na tatawaging Jacob, kundi Israel na." Kaya naging Israel ang pangalan ni Jacob. Sinabi pa ng Diyos sa kanya, "Ako ang makapangyarihang Diyos. Magkakaroon ka ng maraming anak. Magiging ama ka ng isang bansa at ng marami pang bansa, at magiging hari ang iba mong mga lahi. Ang lupain na ibinigay ko kay Abraham at kay Isaac ay ibibigay ko rin sa iyo at sa mga lahi mo." Pagkatapos umalis ang Diyos sa lugar na iyon, kung saan nakipag-usap siya kay Jacob, at nagtayo roon si Jacob ng batong alaala. Binuhusan niya agad ng alak at langis ang bato para maging banal. Pinangalanan niya ang lugar na iyon na Bethel.